tapat, matatag at maaasahan balitang tama at totoo lamang dito sa Pilipinas Network. Magandang araw sa ating mga kababayan sa Pilipinas at sa buong mundo. Huwag kalimutang pusuan ang video, sumubaybay at pindutin ang patingaw upang lagi kayong updated sa balita. Simulan na natin. Sa loob lamang ng maikling panahon, dalawang magkasunod at matinding sakuna ang tumama sa magkaibang bahagi ng mundo at nag-iwan ng malalim na pinsala sa buhay ng maraming tao. Sa kabundukan ng Andes sa Timog Amerika, partikular sa rehiyon ng Junin sa Peru, dalawang magkasunod na pagyanig ang nagpatumba sa maraming kabahayan at nagdulot ng matinding takot sa mga residente. Sa kabilang panig naman ng mundo, sa bulubunduking bahagi ng Timog Kanlurang China, partikular sa rehiyon ng Chongqing, isang malawakang pagguho ng lupa at malalaking bato ang tuluyang nagbaon sa mga gusali at kabahayan matapos ang walang humpay na pagbuhos ng malakas na ulan. Ang dalawang magkaibang pangyayaring ito sa Peru at Sina ay nagpapakita ng matinding epekto ng mga likas na sakuna sa mga pamayanan, lalo na sa mga lugar na may bulubunduking heograpiya. Bagamat magkaibang uri ng kalamidad ang tumama lindol sa Peru at pagguho ng lupa naman sa China, pareho nitong winasak ang mga lokal na infrastruktura at naging banta sa kaligtasan ng mga mamamayan. Ang mabilisang paggalaw ng lupa at pagguho ng mga bundok ay nagpapatunay kung gaano kabigat ang panganib na kinakaharap ng mga komunidad na nakatira sa mga lugar na madaling maapektuhan ng mga ganitong pagbabago sa kalikasan. Ayon sa mga paunang ulat mula sa mga autoridad, ang dalawang pagyanig sa rehiyon ng Junin sa Peru ay nag-iwan ng hindi bababa sa 5 hanggang 6 na kumpirmadong nasawi, habang marami rin ang nasugatan at nawala ng tirahan. Sa rehiyon naman ng Chongqing sa China, kumpirmadong hindi bababa sa 8 katao ang naitalang nasawi matapos matabunan ng libu-libong metro kubiko ng lupa at malalaking bato mula sa matarik na dalisdis. Ang mga paunang datos na ito ay patuloy pang sinusuri at inaayos ng mga otoridad habang nagpapatuloy ang mga operasyon sa magkabilang bansa. Ang pangunahing layunin ng ulat na ito ay magbigay ng objektibo at direktang pinakabagong impormasyon, kasama ang malalim na pagsusuri tungkol sa nagpapatuloy na mga operasyon sa paghahanap at pagsagip, mga pagsisikap sa pagbibigay ng tulong, at kabuoang antas ng pinsala sa infrastruktura sa parehong rehiyon. Sa pamamagitan ng pagtingin sa mga opisyal na datos at mga teknikal na dahilan sa likod ng mga pagkasirang ito, mas mauunawaan natin ang tunay na kalagayan ng mga biktima at ang mga hakbang na ginagawa upang sila ay matulungan. Magsimula tayo sa mga detalye ng pagyanig sa rehiyon ng Junin sa Peru, kung saan dalawang sunod-sunod na pagyanig ang naitala ng mga siyentipiko. Ang pangunahing lindol na may lakas na 5.1 ay naganap noong Hulyo 10, 2026 sa ganap na 9:24 ng gabi ayon sa lokal na oras. Nasundan ito makalipas lamang ang 17 minuto ng isang kasunod na pagyanig na may lakas na 3.7 sa ganap na 9:41 ng gabi. Tumama ang mga pagyanig na ito sa mabundok na rehiyon ng Junin, partikular sa lalawigan ng Chupaca at distrito ng Chongos Bajo, na matatagpuan humigit kumulang 300 kilometro sa silangan ng Kabiserang Lima. Ayon sa opisyal na ulat ng Pambansang Sentrong Seismolohikal ng Peru at Surian ng Geopisika ng Peru o IGP, ang unang pagyanig na may lakas na 5.1 ay naganap sa lalim na 24 kilometro, habang ang ikalawang pagyanig na may lakas na 3.7 ay naitala sa lalim na 18 kilometro. Ang mababaw na lalim na ito ay nangangahulugang mabilis na nakarating sa ibabaw ang enerhiya mula sa ilalim ng lupa nang hindi masyadong nababawasan ang lakas. Dahil dito, naging lubhang matindi ang pag-uga ng lupa sa mga pamayanan sa Chupaca. Sa usapin ng mga naging biktima, ipinapakita ng mga opisyal na datos na hindi bababa sa 21 hanggang 30 katao ang nagtamo ng iba't ibang uri ng sugat at agad na isinugod sa Daniel Alcides Carrion Hospital sa Huancayo. Gayunpaman, nagkaroon ng kaunting pagkakaiba sa mga inilabas na ulat tungkol sa eksaktong bilang ng mga nasawi sa unang 24 oras matapos ang sakuna. Ang lokal na istasyon ng radyo na Radio Exito sa batay sa paunang tala ng Pambansang Surian ng Tanggulang Sibil o Indetsay sa Chongos Bajo at Pumpunya ay nag-ulat ng 5 kumpirmadong nasawi. Sa kabilang dako, ang mga pandaigdigang ahensiya ng balita tulad ng Reuters at EFE ay nag-ulat ng 6 na nasawi matapos maglabas ng pinal na pahayag ang pambansang pinuno ng Tanggulang Sibil habang nagpapatuloy ang paghukay sa mga nawasak na gusali. Ang kaunting pagkakaibang ito sa bilang ng mga nasawi ay karaniwan sa mga unang yugto ng agarang pagtugon, kung kailan nagpapatuloy pa ang pagpapatunay sa mga lugar ng paglikas at mga ospital.
Ang mahalaga ay parehong kinumpirma ng mga lokal at pambansang autoridad na nagdulot ng pagkawala ng buhay ang pagyanig sa mabundok na rehiyon ng Junin. Patuloy ngayong tinutulungan ang mga pamilya ng mga nasawi habang binibigyan ng agarang atensyong medikal ang mga nasugatan sa mga pasilidad pangkalusugan. Bukod sa mga nasawi at nasugatan, napakalawak at napakatindi rin ang epekto ng lindol sa mga tahanan at lokal na komunidad. Batay sa paunang tala ng INDECI sa pangunguna ni General Luis Enrique Vasquez, humigit kumulang 48 bahay ang tuluyang nawasak at bumagsak, habang hindi bababa sa 18 hanggang 250. Iba pang estruktura ang nagtamo ng malubhang pinsala. Ang pagkagibang ng mga kabahayan ay agad na nagdulot ng malaking krisis sa tirahan para sa mga mamamayan sa rehiyon. Dahil sa pagkasira ng mga bahay, humigit kumulang 300 residente o mahigit 200 pamilya ang direktang nawalan ng tirahan. Karamihan sa mga residenteng ito ay nagmula sa bayan ng Chupaca, partikular sa distrito ng Chongos Bajo at pamayanan ng Pumpunya. Dahil sa kawalan ng ligtas na masisilungan at sa takot sa mga posibleng kasunod na pagyanig, marami sa kanila ang napilitang manatili sa labas ng kanilang mga nasirang tahanan sa gitna ng napakalamig na panahon sa kabundukan. Isang mahalagang salik na binigyang pansin ng mga residente at autoridad ay ang uri ng mga materyales na ginamit sa pagtatayo ng mga bahay sa rehiyon. Karamihan sa mga nasirang estruktura sa mga kanayunan ng Junin ay gawa sa tradisyonal na mga bloke ng pinatuyong putik at dayami na itinayo gamit ang simpleng pamamaraan. Bagamat matagal nang ginagamit ang ganitong material sa Andes dahil mura ito at nakatutulong sa pagpapanatili ng init, wala itong sapat na tibay upang labanan ang paghatak at pagyanig tuwing may lindol. Kapag tumama ang pahalang na paggalaw ng lupa mula sa isang mababaw na lindol, madaling nagkakalamat at naghihiwalay sa isa't isa ang mabibigat na pader na gawa sa pinatuyong putik. Bukod dito, bago pa man tumama ang lindol noong Hulyo 18, nakaranas ang rehiyon ng Junin ng matinding pag-ulan, malamig na panahon, pagyeyelo na nagpalambot sa pundasyon at mga pader ng mga bahay dahil sa pagpasok ng tubig. Ang kawalan ng mga pampatibay laban sa lindol tulad ng jamesh at pinatibay ng mga haliging konkreto ang naging pangunahing dahilan kung bakit bigla ang tuluyang bumagsak ang mga bahay sa halip na yumuko o magkabitak lamang ang mga ito. Dahil sa matinding pinsalang ito, mabilis na kumilos ang mga pangkat tagasagip at mga unit ng agarang pagtugon sa rehiyon ng Junin. Ang mga unang rumesponding tagasagip kasama ang militar at mga lokal na bombero ay patuloy na nagsasagawa ng paghahanap at paghuhukay sa mga gumuhong bahay upang matiyak na walang residenteng naipit sa ilalim ng mga guho at tipak ng bato. Maingat na sinusuri ang bawat nawasak na bahay upang mailigtas ang sino mang posibleng natabunan ng mga bumagsak na pader. Upang matugunan ang pangangailangan ng mga pamilyang nawalan ng bahay, nagpadala at nagtayo na ang INDECI ng isang pansamantalang sentro ng pagkalinga sa pamayanan ng Pumpunya. Ipinamahagi rito ang mga toldang pansamantalang silungan, kumot at mga kagamitang pang-emerhensiya upang mabigyan ng masisilungan at proteksyon ang mga residente laban sa nagyayelong lamig sa kabundukan. Inihayag din ni General Luis Vasquez na sinusuri na ng pambansang pamahalaan ang pagdedeklara ng kalagayang pang-emerhensiya sa lalawigan ng Chupaca upang mabilis na maipalabas ang kinakailangang pondong pang-agarang. Rehabilitasyon. Nakarating din sa kaalaman ng pambansang pamunuan ang matinding trahedyang ito sa rehiyon ng Junin. Nagpaabot ng opisyal na pakikiramay at mensahe ng pakikiisa ang nahalal na Pangulo na si Keiko Fujimori para sa mga pamilya ng mga nasawi at lahat ng apektadong residente. Sa kanyang pahayag, pinuri rin niya ang mabilis na pagtugon ng militar at mga pangkat tagasagip at nanawagan para sa agarang pagpapadala ng tulong medikal at karagdagang supply ng tulong para sa mga biktimang kasalukuyang nasa mga pansamantalang silungan. Dumako naman tayo sa ikalawang bahagi ng ating ulat, ang matinding pagguho ng lupa na tumama sa rehiyon ng Chongqing sa China. Noong Hulyo 17, 2026, sa ganap na 9:08 ng umaga ayon sa pamantayang oras sa China, isang malawakang pagguho ng bundok at lupa ang naganap sa Qingyang Village, Taiyuan Town, na sakop ng Pengshu, Miao, and Tujia Autonomous County sa Chongqing. Nagdulot ang malawakang pagguho ng matinding pinsala sa lokal na pamayanan at tuluyang nagputol sa mga linya ng komunikasyon, supply ng kuryente at mga pangunahing daanan sa lugar. Batay sa mga pinatunayang datos mula sa mga lokal na autoridad, kumpirmadong hindi bababa sa 8 katao ang nasawi sa nasabing pagguho ng lupa. Bukod sa mga nasawi, may 10 katao ring nasugatan kung saan 2 sa kanila ang nasa kritikal na kalagayan at kasalukuyang ginagamot sa pinakamalapit na ospital.
Dahil sa sakunang ito, agad na ipinadala ang mga pangkat taga-sagip upang maiwasan ang mas marami pang pagkawala ng buhay. Ang pangunahing nagudyok sa malawakang pagguho ay ang tuloy-tuloy at matinding pagbuhos ng ulan sa Peng Shui County, kung saan umabot sa 19.2 cm o 192 mm ang naitalang dami ng ulan. Dahil sa dami ng tubig ulan na pumasok sa mga bitak ng kabundukan, humigit kumulang 18,000 metro kubiko ng lupa, putik, at malalaking bato ang biglaang humiwalay mula sa matarik na dalisdis na nakaharap sa Wujang River. Ayon kay Wang Chuanjun mula sa Peng Shui Planning and Natural Resources, ang pinakamalaking solong tipak ng bato na bumagsak ay may napakalaking sukat na umabot sa 3,000 metro kubiko. Ang napakalaking dami ng guho ay tuluyang nagbaon sa mahigit 10 gusaling tirahan at pangkalakalan sa paanan ng bundok. Dahil sa matinding pinsala at banta ng mga susunod pang pagguho, mabilis na inilikas ng mga otoridad ang mahigit 1,100 residente mula sa mga karatig na pamayanan patungo sa mga ligtas na lugar. Gayunpaman, nananatiling mataas ang tensyon sa lugar dahil may mga residenteng naiulat na nawawala sa ilalim ng mga guho. Sa kasalukuyan, may mahalagang impormasyong nangangailangan pa ng masusing paghahambing at pagpapatunay mula sa mga opisyal na ahensiya. Naitala sa mga ulat na hindi bababa sa 34 residente ang naiulat na nawala o hindi pa matagpuan sa ilalim ng mga gumuhong bato at iba pang guho. Dahil sa pagkaputol ng ilang linya ng komunikasyon at pinsala sa mga kalsadang patungo sa Taiyuan Town, patuloy pang kinukumpirma ng sentro ng operasyon sa pagsagip ang eksaktong kinaroroonan ng mga nawawala. Sa kabila ng mga suliraning ito, patuloy ang mabilisang operasyon sa paghahanap at pagsagip ng mga pangkat pang-emerhensiya sa lugar ng sakuna. Mahigit 100 tauhang taga-sagip kasama ang mga bombero, militar at mga pangkat pangkalusugan ang walang humpay na nagtatrabaho sa ilalim ng mga gumuhong lupa at bato upang makapagsagip pa ng mga nakaligtas. Sa direktiba ni Pangulong Xi Jinping at Pangalawang Punong Ministro Zhang Guoxing, isinailalim ang lugar sa ikalawang antas ng pagtugong pang-emerhensiya upang magamit ang lahat ng kinakailangang paraan sa pagsagip. Gayunpaman, nahaharap ang mga operasyon sa pagsagip sa napakalalaking hamon at matinding pagsubok sa mismong lugar ng sakuna. Ang malalaking batong humarang sa Walang Road at sa mga daanang papasok patungo sa Wujang River ay nagpigil sa mabilis na pagpasok ng mabibigat na makinarya tulad ng mga pangkaykay at panghukay. Dahil dito, kinailangan gumamit ang mga voluntaryo at manggagawang tagasagip ng mga motorsiklo at nabibitbit na kagamitang panghanap upang marating ang mga naihiwalay na bahagi ng bayan. Bukod sa mga harang sa kalsada, nahaharap din ang mga pangkat tagasagip sa mga pangalawang panganib sa loob ng lugar ng mga guho. Kabilang sa mga natabo ng establishmento ang isang tindahan ng paputok na nagdulot ng mga pagsabog at maliliit na sunog sa gitna ng mga gumuhong estruktura habang nagpapatuloy ang paghuhukay ng mga bombero. Upang maiwasan ang iba pang aksidente tulad ng pagsabog ng gas at pagkakuryente, tuluyang pinutol ng mga otoridad ang supply ng kuryente, tubig at gas sa loob ng 1 kilometrong saklaw mula sa gitna ng sakuna. Dahil din sa patuloy na paggalaw ng matarik na dalisdis, lalo pang pinahihirap ang mga operasyon sa pagsagip ng banta ng panibagong pagbagsak ng mga bato. Upang maprotektahan ang buhay ng mga manggagawang tagasagip habang naguhukay, naglagay ang mga pangkat pang-emerhensiya ng radar na sumusubaybay sa paggalaw ng dalisdis sa katapat na kabundukan. Nagbibigay ang radar na to ng automatikong maagang babala sakaling makatukoy ito ng kahit maliit na paggalaw sa gilid ng bundok. Gumagamit din sila ng mga drone na may malinaw na kamerang pansiyasat at mga kagamitang kumukuha ng larawang batay sa init upang matukoy ang mga palatandaan ng init ng katawan ng mga nawawalang residente sa ilalim ng mga guho. Sa pagtingin sa dalawang sakunang ito sa Peru at Sina, mahalagang suriin ang mas malawak na konteksto ng kaligtasan at kahandaan sa panahon ng kalamidad. Bagamat magkalayo ang timog kanlurang China at kabundukan ng Peru, pareho silang nahaharap sa matitinding banta ng kalikasan dahil sa kanilang natatanging geographical at geolohikal na katangian. Mahalaga ang pag-unawa sa mga salik na ito upang malaman kung bakit nagiging napakalawak ng pinsala tuwing tumatama ang mga ganitong pangyayari. Una sa lahat, matatagpuan ang Peru sa tinatawag na singsing ng apoy sa Pasipiko. Ang reyong ito ay isang malaking arko sa karagatang Pasipiko kung saan nagaganap ang humigit kumulang 85 hanggang 90% ng lahat ng lindol at paggalaw ng lupa sa buong mundo. Sa kaso ng Peru, ang pagbaon ng plato ng Nazca sa ilalim ng plato ng Timog Amerika ay lumilikha ng napakatinding puwersa sa mga bitak sa ilalim ng lupa sa Andes, tulad ng Altos del Mantaro Fault na pinaniniwalaang nagpasimula sa lindol sa Junin.
Dahil dito, napakataas ng posibilidad na makaranas ang rehiyon ng mga sunod-sunod at mabababaw na pagyanig. Sa kabilang dako naman, kilala ang rehiyon ng Chongqing sa China sa pagkakaroon ng anyong lupang karst, kung saan ang matatayog at matatarik na dalisdiis ay gawa sa batong apog at iba pang uri ng batong madaling maagnas. Kapag nagkaroon ng matinding pag-ulan, tumatagos ang tubig sa mga bitak ng bato, nagpapataas sa presyon ng tubig sa mga siwang at nagpapadula sa saligang bato. Ito ang nagiging sanhi ng biglaang paghiwalay ng libu-libong metro kubiko ng lupa at bato mula sa dalisdis ng bundok. Pinatutunayan ng dalawang pangyayaring ito na lalo pang lumalala ang mga likas na panganib dahil sa kahinaan ng mga estruktura sa mga pamayanan. Sa mga kanayunan ng Peru, ang kakulangan ng makabagong materyales sa pagtatayo ang nagtutulak sa mga residente na gumamit ng mga pader na gawa sa pinatuyong putik na walang sapat na pampatibay at madaling bumagsak kapag may lindol. Sa mga kabundukan naman ng China, ang limitadong patag na lupain ang nagtutulak sa pagtatayo ng mga gusaling tirahan at pangkalakalan sa paanan mismo ng mga dalisdis na itinuturing na may mataas na panganib. Dahil dito, napakahalaga ng pagkakaroon ng matibay na infrastruktura, mahigpit na pagtatakda sa paggamit ng lupa, at mabilis na pagtugon sa panahon ng sakuna sa mga rehiyong madalas tamaan ng mga likas na panganib. Ang mga batas tungkol sa pagpapatibay ng mga gusali laban sa lindol, tulad ng paglalagay ng polymer geomesh sa mga estrukturang gawa sa pinatuyong putik, at pagbabawal sa pagtatayo ng mga gusali sa landas, na maaring daanan ng rumaragasang guho mula sa hindi matatag na mga dalistis, ay mga konkretong hakbang na kailangang ipatupad upang maiwasan ang mga katulad na trahedya sa hinaharap. Bilang buod ng ating ulat, ang dalawang sakunang tumama sa Peru at China sa kalagitnaan ng Hulyo 2026 ay nag-iwan ng malaking pagdurusa at pagsubok sa libu-libong mamamayan. Sa Peru, ang dalawang mababaw na pagyanig na may lakas na 5.1 at 3.7 sa rehiyon ng Junin ay nagdulot ng pagkagiba ng 48 bahay na gawa sa pinatuyong putik, nag-iwan ng 5 hanggang 6 na nasawi, at nagpalikas sa humigit kumulang 300 residente. Sa Chongqing, China naman, ang matinding pagguho ng 18,000 metro kubiko ng lupa at bato matapos ang 19.2 sentimetrong ulan ay kumitil sa buhay ng 8 katao, nag-iwan ng 34 na nawawala, at nagpalikas sa mahigit 1,100 residente sa gitna ng napakalalaking hamon sa mga operasyon sa pagsagip. Ipinapaalam namin sa lahat ng ating mga manonood na patuloy naming susubaybayan ng mga opisyal na ulat mula sa INDECI sa Peru, sa mga awtoridad sa Chongqing, China, at sa mga pandaigdigang institusyong nagsusuri ng mga panganib na heolohikal. Agad naming ibabahagi sa inyo ang mga bagong impormasyon kapag nailabas na ang karagdagang pinatunayang datos at opisyal na pahayag mula sa mga otoridad ng dalawang bansa. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Manatili tayong ligtas at handa sa lahat ng pagkakataon.